Isagani. Siya ay isang pamangkin ni Padre Florentino at kasintahan ni Paulita Gomez. Si Isagani ay isa sa mga estudyanteng sumuporta sa hangarin na magkaroon ng sariling akademya para sa wikang Kastila ng Pilipinas. Ang kabanata 2, ang buhay ni Isagani. Naroon sa ilalim ng kubyerta ang dalawang estudyante na sina Basilio na nag-aaral ng medisina at mahusay ng manggamot, at si Isagani na isang makata at kakatapos pa lamang ng abogasya sa Ateneo. Kausap ni Basilio at Isagani at nadaanan ng kanilang pag-uusap si Kapitan Tiago. Pinauwi raw siya, ani ni Padre Irene, na naging tagapayo ng kapitan nitong mga huling araw. Napunta naman ang usapan sa paaralang balak ng mga estudyante tungkol sa pagtuturo ng mga Kastila. Ayon kay Kapitan Basilio ay hindi raw ito magtatagumpay. Tutol naman dito ang dalawang binata. Maya-maya pa'y lumayo na si Kapitan Basilio. Maya-maya naman napag-usapan nila si Paulita Gomez, ang kasintahan ni Isagani, na maganda, mayaman at may pinag-aralan, na pamangkin ni Doña Victorina. Ipinapahanap ng Doña kay Isagani ang kanyang asawa, na si Don Tiburcio di Espadanya. Ito ay nasa bahay pa rin ni Padre Florentino na amain ng binata. Nasa'y Isagani na nagtatago. Ilang sandali pa'y dumating si Simon at kinausap ang magkaibigan. Ani ni Simon, hindi niya madalaw ang lalawigan nila Basilio dahil ang kanilang lalawigan ay mahirap at di makakabili ng alahas. Umalma naman si Isagani dahil hindi naman daw sila namimili ng alahas dahil hindi naman nila ito kailangan. Napatawa si Simon sa sinabi ng binata. Paliwanag niya, dukha o mahirap daw ang lalawigang nabanggit niya dahil ang mga pare sa simbahan ay mga Pilipino. At inalok ni Simon ang magkaibigan sa pag-inom ng serbesa, ngunit ito'y tinanggihan ng dalawa at hindi sila umiinom. Ayon kay Simon, sinabi umano ni Padre Camora na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil sa palainom ng tubig at hindi ng serbesa. Tinugon siya ni Basilio at sinikong palihim si Isagani. Sabihin mo kay Padre Camora na kung siya ay iinom ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawawala ang sanhi ng mga usap-usapan tungkol sa relihiyon. At dagdag pa ni Isagani, lumuhod sa alak at serbesa na pumapatay ng apoy, na kapag pinainit ay sumusulak, nagiging malawak ang dagatan at gumugunaw ang santinakpan. Tinanong naman ni Simon kung ano ang itutugon niya sakaling itanong ni Padre Camora kung kailan magiging sulak at malawak na karagatan ang tubig. Pag siya'y pinainit ng apoy, pag ang mumunting ilog na sa ngayoy magkakahiwalay pa sa kanilang madawag na pinanggagalingan, ay magkaisang bumuhos na apoy ang kasawian ng banging hinukay ng mga tao. Binigkas din ni Basilio ang isang tula ni Isagani tungkol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo ng makina. Ngunit ayon kay Simon ay pangarap daw iyon dahil ang makina ay hinahanap pa. Nang umalis si Simon ay saka pa lamang nakilala ng lubusan ni Isagani ang nag-aahas na tinatawag ding Kardinal Moreno. Imbitahan ni Makaraig si Isagani upang pag-usapan at balitaan ng akademya sa mga hangarin na mag-aaral ng Pilipino. Sinalubong si Isagani ng buong giliw, kagaya na lamang ng mga taga-Espanyang si Sandoval. Kakadating pa lang nito galing Manila at tinapos ang kanyang pag-aaral. Kapansin-pansin at may palagay na loob si Isagani at Sandoval nang nakita sa yari ng mga bahay. At doon pinag-uusapan ang pagkalugod at papuri sa pamahalaan. Bago ang lahat ay nagkainitan si Sandoval at Picson. Ayon pa kay Picson ay isang matabang tumaway parang bingo pag hinulsol nito sa mga makapangyarihan. Patuloy ang kanilang pagsasagutan ng biglang napahinto si Sandoval. Ngunit sa kasiglahang taglay ng kanyang lahi at sa kanyang dugong mananalumpati ay agad makabalikwas. Kagalakan ng mga nakikinig ay halos kahibangan. Niyakap ni Isagani si Sandoval, bagay na ginaya ng iba. Binanggit ng inang bayan ang pagkakaisa, pagtatapiran at pagkamatapat, sabi ng mga Pilipino. Kung wala pa'y Sandoval sa Espanya,
ay lahat ng tao sa Pilipinas ay magiging Sandoval ng lahat. Nagniningning ang mga mata ni Sandoval at mapapaniwalaang kung sa mga sandaling iyon, hinagisan siya ng sinuman na isang guwantes na tanda ng paghamon ay sumakay sana sa kahit aling kabayo upang magpakamatay ng dahil sa Pilipinas. Nagsimula na si Sandoval na isang talumpating puno ng pagtutol nang mapigil. Matuwa na tayo mga kaibigan. Tagumpay! Ang sigaw ng isang binatang pumasok at niyakap ang lahat. Isang maugong na palakpakan ang sumalubong sa balita, ang lahat ay nagayakapan, ang lahat ay nagniningning ang mga mata dahil sa luha. Si Picson ang tanging matataglay ng ngiti, mapagmakatangi. Pagkatapos nito ay nihayag ni Padre Rene ang patuloy na makaraig. Ang lahat ng nangyari sa Los Baños. Tila isang linggo silang nagtatalo, ipinaglaban at ipinagtatanggol niya sa ating usap. Nang laban sa lahat sa kay Padre Sibayla, sa kay Padre Fernandez. Sa kanyang lumalapit at tumanggap ng mga paggawa, ang mga kawani at mga mapaglalangkong palais na kaibigan ni Mananayaw ay humandog siya ng lakad ng usap. Ngunit si Sagani umiling at nagsabing sukat ang pagkakagamit kay Padre Rene at magiging kasagwaan ang lapitan si Pepay sa ganitong bagay. Huwag mga Ginoo ang putol ni Sagani. Unahin muna natin ang mga paraang maitalay. Paparoon ako sa bahay ni Ginoong Pasta. At kung wala ako mapala ay saka na ninyo panggawin sa mga mananayaw at mambuburat. Napangsang-ayon sa palagay at nagkasundo si Sagani makikipag-usap kay Ginoong Pasta sa araw ding yon at sa kinahaponan ay ipapaalam ng universidad sa kaniyang kasama pagpapakita. Nagtungo si Sagani sa tanggapan ng abogado na si Ginoong Pasta. Isinalaysay ni Sagani ang kanyang layunin bilang kinatawan para sa mga mag-aaral. Ngunit tinanggihan ito ni Ginoong Pasta at sinabi na ang mga pamahalaan ay dapat pagkatiwalaan at hindi dapat sumalungat o makipagtalo sa kanila. Sinabi niya na ang mga mamamayan ay dapat magtiwala sa pamahalaan at sumunod sa mga batas at desisyon nito. Binanggit niya rin ang mga pangyayari sa Madrid kung saan pinaghihinalaang naghihiwalay ang mga kabataan sa humihiling ng pagbabago. Nagpatuloy ang pag-uusap at sinabi ni Ginoong Pasta na may iba pang mga rason at hindi dapat ang pamahalaan ay pumayag sa lahat ng hiling ng bayan. Ipinahayag niya na ang mga pamahalaan ay may iba't ibang patakaran at hindi dapat sila sumang-ayon sa lahat ng hiling ng bayan. Sa pagsasalita ni Sagani, sinabi niya na siya ay narito hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga nasa kalagayang lalo na sa iba. Sinabi rin niya na ang mga estudyante ay dapat mag-aral at pag-aralan ang mga bagay na hindi pa nila nalalaman. Ang mga gustong mag-aral ay makapag-aral at matuto. Dagdag pa niya na kahit magkaroon siya ng puting buhok tulad ng abogado, hindi ito magiging hadlang ng kanyang karangalan kung ang kanyang mga gawa ay nakafocus lamang sa kanyang sarili at hindi nagawa ang mga dapat niyang gawin para sa bayan. Ipinahayag niya na ang kanyang panghihinayang at kahihiyan sa sarili kung hindi niya nagampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Nagulat at naantig ang abogado sa pagsasalita ni Sagani at narinig niya ang mga sigaw na lumalayo. Isinapuso niya ang mga pahayag ni Sagani at nag-isip na malapit sa mga saloobin ni Sagani ang kanyang sariling mga haka. Sinabi rin niya na kung lahat ay mag-isip at kumilos tulad ni Sagani, hindi niya masasabing mali ito. Ipinahayag niya ang kanyang panghihinayang at awa kay Sagani. Marami sa mga nanonood ng palabas ay hindi nasiyahan dahil sa hindi mawaring kahulugan ng wikang Pranses. Matagal na naantala ang pagsisimula ng dula dahil sa matagal na pagdating ng general.
Napuno ang lahat ng palko na nakalaan sa mga panauhin maliban sa isa na nakalaan sa mag-aalahas na si Simon. Nagkamayan sina Sandoval at Macaraig. Tanging si Sagani ang nananatiling malamig at bahagyan ng mangiti. Sa pagpasok niya sa teatro, nakita ni Sagani si Paulita sa isang palko habang kinakausap ito ni Juanito Pilais. Namutla siya at iniisip na lamang na nagkakamali siya. Pero hindi, sadyang naroon ang Binibini, na bumati pa sa kanya ng isang matamis na ngiti habang tila humihingi ng patawad ang magandang matang nangangakong magpaliwanag kalaunan. Sa katunayan, napagkasunduan nilang dalawa na mauunang tumungo sa teatro si Isagani para alamin kung may anumang mali na puntahan ng isang Binibini ang palabas. Pero natagpuan niya ngayon doon ang Binibini na walang ibang kasama kundi ang karibal niya. Hindi maipintang dinaranas ng kaluluwa ni Isagani. Galit, selos, kahihiyan, pagdaramdam ang bumabayo sa kalooban ng binata. May pagkakataong inaasam niyang gumuha ang buong teatro. Nagkaroon ng matinding pagnanasang humalakhak ng malakas para insultuhin ang Sinta. Hamunin ang karibal, lumikha ng iskandalo pero nakontento na lamang siyang umupo ng mabagal at hindi na muling tumingin sa Binibini. Narinig niya ang magandang proyektong plinaplano ni Macaraig at Sandoval pero sa kanya'y tila malalayong alingaw-ngaw lamang ang mga iyon. Malungkot at malamlam para sa kanya ang mga himig ng waltz para mga hunghong at baliw ang lahat ng manonood na naroroon. At makailang beses niyang pinigil ang kanyang mga luha. Halos hindi niya napansin ang hingil sa ayaw iwan ang butaka. Ang pagdating ng general, tinitigan niya ang mga tahing na ng isang uri ng galeriya sa pagitan ng mga mamahaling pulang kortina. Natanaw niya ang isang hardin ng gitna'y may daluyan ng tubig. Napakalungkot ng galeriya para sa kanya. Napakalamlam na tanawin. Libo-libong alalang walang linaw ang sumipot sa kanyang isipang tila mga alingaw-ngaw ng musikang aalinagan sa gabi. Tila hangin ng mga himig noong kabataan, bulong sa kagubatan, mapanglaw na mga batis, isang mahabang dalampasigan sa gabing iniilawan lamang ng buwan para sa kanyang mga mata. Ang kaawa-awang mangingimbig na itinuring ang sarili bilang salwimpalad ay tumingala na lamang para maiwasan tumulo ang luha mula sa mga mata. Ibinaling ni Isagani sa iba ang kanyang tingin. Nahihiyang napapanood ni Paulita ang ganoong ekspektakulo at naisip na hamunin niya ng patayan si Juanito Pilais. Kinabukasan, habang nasa paglalabas si Isagani ay namumula si Paulita, tinatakpan ng abaniko ang mukha at palihim na tumitingin sa kinaroroonan ni Isagani na hindi tumatawa ni pumapalakpak at nanonood. Hindi napapansin ang palabas. Nagdamdam si Paulita at nagselos. Iibig kaya si Isagani sa mga probokatibong artistang iyon? Pinainit ang kaisipang ito ang ulo niya at hindi na narinig ang mga papuri ni Doña Victorina sa kanyang paboritong si Juanito. Naiwan sina Pison, Sandoval at Isagani. Wala. Gaya ng sinabi ko noon sa iyo kaibigang Isagani, bulaslas ni Sandoval habang nagmumuwestra at itinataas ang boses para marinig ng katibing palko. Gustong hulaan ni Isagani ang kahulugan ng mga matang iyon, mga matang tunay na elokwente, ngunit hinding-hinding matsatsat. Mga bulaslas ng sama ng loob ang sumalubong sa pananalitang iyon. Tumindig ni Isagani, walang anumang sinabi. At para makita tayong nakilahok sa direksyon ng akademya, patuloy ni Macaraig. Inatasan tayo sa pangongolekta ng mga kontribusyon at pangongolekta ng matrikula at may obligasyong i-entrega ang mga magbibigay sa atin ng mga resibo. At ang pinakakatawa rito, patuloy ni Macaraig,
Iminungkahi ni Padre Irene na idiwang tayo sa pamamagitan ng isang piging o pagdaos ng serenadang may mga sulong. Isang malaking demonstrasyon ng pasasalamat ng mga estudyante sa mga taong tumulong sa usaping ito. Oo, isang pagdiriwang na gaya ng mga bilanggo, ang tugon ni Tadyo. Isang pagdiriwang na lahat tayo'y nagluluksa at bumibigkas ng mga talumpating manlamay, dagdag ni Sandoval. Isang serenadang ang tugtugin ay Marsilesa at mga marcha funebre, mungkahi ni Isagani. Hindi, mga senyor, ang turing ni Pekson na gamit ang kanyang tawang bungo. Walang tatalo sa isang pagdiriwang na idiraos na sapat sa tiyera na ang mga magsisilbi mga hubad. Tinanggap ng lahat ang sarkastiko at mapangutyang ideyang iyon. Si Sandoval ang pinakaunang pumalakpak. Matagal na niyang gustong makita ang loob ng mga establishmentong iyon na kapag gabi tila napakasaya at buhay na buhay. At mismong sa sandaling iyon, tumugtog ang orkestra bilang hudyat ng pagsisimula ng pangalawang bahagi ng nagsitayuan ang ating mga binata at iniwan ang teatrong na iskandalong ginawa nila.